Seaport travel update ang nasunog na cargo vessel sa Sorsogon. Yan ang ating tatalakayin kasama si Rear Admiral Arman Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Rear Admiral Balilo, magandang tanghali po. Ninya, magandang tanghali po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Kamusta po ang naging pagbabantay ng PCG mula sa kasagsagan ng halalan hanggang undas sa taong ito, sir? Well, generally po, naging napakaayos naman po at naging conveniente para sa mga kababayan natin yung nakaraang travel ng DAS at maging yung din po barangay election. Wala naman po masyadong problema maliban po dun sa mga mahabang pila na nagkaroon nung kasagsagan po nung pag-uwi ng mga kababayan natin. Sir, hanggang kailan po mananatili ang heightened alert ng PCG? Ninya, hanggang November 5, no, sisiguraduhin natin na ang mga tauhan natin ay nasa mataas na state of readiness hanggang makauwi yung mga kababayan natin na nanggaling sa kanilang mga probinsya dahil sa barangay election at dahil na rin po sa undas. Base po sa inyong monitoring, sir, gaano po karaming inbound at outbound sea vessel passengers ang naitalasa ngayon? Hindi pa natin na i-compute yung kabuuan, no? Gagawin natin yan sa November 5. Pero nung nakakaraang mga araw, umabot na sa 154 yung ating outbound passengers at 154,000 at around 132,000 naman po yung inbound passengers. Kailan po inaasahan, sir, ang dagsa at pagdami naman ng mga biyahero na pauwi o pabalik mula sa kanilang bakasyon? At ano po ang mga paghahanda ninyo para dito? Well, inaasahan natin niya na ngayong araw ng Biyernes ay mag-uumpisa ng dumami yung mga pasahero na babalik sa kanilang mga tahanan na galing ng probinsya. At kasama na dyan yung weekend, yung Sabado hanggang Linggo. Kaya nga po tayo ay naglatag ng kaparehong security measures at safety measures na inilatag natin bago ang pag-alis ng mga kababayan natin para sa undas at barangay and SK election. Ganon din po yung ating paalala na maging vigilant sa pagta-travel at kailangan po ay yung mga dapat na mga bagay na hindi natin ipinadala nung sila'y papunta, ganon din po, huwag dalhin yung mga bagay na maaaring mag-cause ng sunog, makasakit, mga harmful na substances na maging na maaaring magkaroon ng epekto sa mga kapwa pasahero. Sa ibang usapin naman po, ano po ang detalye sa nasunog na isang cargo vessel sa Barangay Poblacion sa Casillas, Sorsogon, sir? Well, ito isang cargo vessel na nakadaong 2 nautical miles dito mula sa port, no? At bandang mga alas 12 kahapon, napansin na mayroong sunog na nanggaling po sa kanilang mess hall. At kagyat po ay nagresponde ang mga tauhan po ng Philippine Coast Guard, Navy at Bureau of Fire Protection. At bandang alas 3 kahapon ay naapulan na po yung sunog at wala naman pong nasaktan doon sa 8 crew na meron itong nasabing barko. Okay, mabuti naman po at walang nasaktan sa insidente na yan. Pero ano po ang naging dahilan ng sunog na ito, sir? Under investigation pa siya niya ng Bureau of Fire Protection, no? Pero tinitingnan po namin yung pinag-umpisahan ng sunog doon sa mesol at hanggang doon sa kanilang kusina. Sir, hingi rin po kami sana ng update sa nalaglag na pasahero ng isang cargo vessel sa Calatagan, Batangas at dun din po sa nalaglag sa Ticao Island, Masbate. Nahanap na po ba sila, sir? At ano po yung detalye sa insidenteng ito? Unfortunately, ongoing pa rin yung search and rescue operations natin doon sa dalawang insidente ng man overboard, no? Isa na nga rito yung sa Calatagan, Batangas na tumalo noong October 31 habang nagbabiyahe na lula noong Tugo, MB Maligaya, papunta po ng Bacolod. At pero hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin natin siya nakikita. Isa din po ng kababayan natin ang tumalon sa barko nitong November 1st, no? Dito naman to sa Masbate at ang sabi po ay may problema daw po at bigla na lang tumalon. Hindi po pa rin natin siya nahanap at ongoing pa rin yung ating search and rescue operations.
Okay, sa darating na Sabado po ay pupunta ang Prime Minister ng Japan sa headquarters ng Philippine Coast Guard. Maaari niyo po bang sabihin sa amin kung ano ang magiging pakay at kaganapan sa kanyang pagbisita? Well, niya ito isang talagang payak na pagbisita lang pagdaan dito sa headquarters ng Philippine Coast Guard. Alam mo naman ang bansang Japan ay isang kaalyadong bansa na matagal na nating katulong sa mga developments ng Philippine Coast Guard. Yung mga barko natin ay galing sa Japan, no? At ang mga radar system natin at involved din sila sa human resource development ng Philippine Coast Guard. Bibigyan natin ng arrival honors ang Prime Minister ng Japan dito at may panandaliang pag-uusap kasama po ng mga leaders ng Philippine Coast Guard. At pagkatapos natin ay ituturo po natin siya sa isang barko ng Philippine Coast Guard na ginawa po sa bansang Japan. Ayon din po sa aming impormasyon, magkakaroon din ng bilateral talk si PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan at Japan Coast Guard Commandant Admiral Shohei Ishii sa Sabado. Ano po ang maaari nilang pag-usapan? Kasama po kaya dito sa yung sitwasyon natin dyan sa West Philippine Sea? Well, basically mag-uusap yung dalawang komandante ng mga Coast Guard doon sa regional situation ng bansa, no, ng bansang Hapon. At maaari pong pag-usapan ng West Philippine Sea, hindi ko lang alam kung ano pa ang detalye dito. At of course, mag-uusapan din yung capability development tsaka yung partnership ng between two Coast Guard agencies. At maging po yung people-to-people exchange o yung mga training na ginagawa at inisponsoran ng Japan Coast Guard para po sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Sir, mensahe na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating programa ngayon. Yun lang din po. Ano po ang iba yung punta sa ating mga probinsya para mag-observe ng undas at mag-participate sa barangay election. Ganun din po ang gawin natin at ayaw po natin na ma-compromise ang ating safety. Kaya sundin niyo po lahat ng pinag-uutos ng mga authorities sa port, sa barko. At dalangin po namin na matapos po makauwi po tayo ng maayos sa ating mga tahanan. Maraming salamat po sa inyong oras, Rear Admiral Armand Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.